Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Maayong adlaw sa tanan mga kaigsunan ko sa Dios. Diaro sa kining inyong ubos nga lagat. Bishop Ricardo Cortuna magahatod na sab kaninyo sa pulong sa Dios noon nga mga pagdasig kanato kay tungod kay ang pulong sa Ginoo nagakanayon. Apart pa mi you can do nothing. Wala siya, wala tay mahimo. Og ang Biblia usab ningon sa Mateo ug San Lucas kapitulo 4. Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth from the mouth of our God. Hallelujah. So we need the word of God na kinahanglan tagpulong sa Ginoo nga mo'y mupid ka na to sa mga espiritual nga mga butang. Hallelujah. Kay dili tanang panahon nga ang ato ang kaugalingon nagkinahanglan mga physical nga mga pagkaon. Dili nagkinahanglan usab kini sa pulong sa Dios. Kay dili ta mabuhi lamang sa tinapay kundi sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Now karon mga kaigsunan, magatuno sab kita sa pulong sa Dios nga atong gipasukat dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 8. Atong pagkabasahon nagaingon dinhi sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mooy maghuhukom sa tanang tao buhi ug patay tungod kay mubalik man siya aron paghari awhagon ko ikaw pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon. Daniha og badlunga dasiga og tudloi uban ang pagpailob ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuong gusto maunay mo na lang ang ilang sundon ug mo magtawag sila og daghan kayong magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundi sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita o tumana ang imong buluhaton ingon nga mga sulugoon sa Dios. Kay bahin ka nako miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Mahimo kukutob sa akong maabot ang pagpakiglumba o natapos ko na gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo o karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Dios. Ang matarong nga maghuhukom o kini dili kanako lamang kundi sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Magampo ta higala to sa Dios. Hallelujah sa pulong sa Dios nga ato nga pagatun-an karon igsuon ko sa Ginoo. Nagpasalamat kami kanimo o Dios nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong mga pulong nga amo karon nga pagatun-an. Kabangi kami o tagay kami kanunay sa imong grasya kaluoy Ginoo. Pinaagi sa imong mga pulong o Dios nga nagtuo kami nga walay laing makapadasig kanamo gawas ang imong pulong Ginoo.
So nakinanglan kami niini o aron mabdawat namo kining grasya nga gikan kanimo. Pasaylua kami sa among tanang kasalanan o aron mahimo kaming takos sa imong atubangan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, excuse. Ang atong pagkahisgutan, higala ko sa Dios. Kung sa itong atong hisgutan sa nangaging simana, ato na lang gihapon itong ipadayon ang atong hisgutan. O magamata o laing topiko related gihapon sa atong hisgutan sa nangaging simana is about kining gitawag na to the courage to keep going. Kini bang pag naatay kadasig ba nga sa pagpadayon, no, taliwala sa itawag na to o daghan kaayong mga pagsulay sa kinabuhi, daghang mga itawag na to mga alantuson, no, mga gitawag na to nga dili kapugngan nga mga problema nga moabot sa kinabuhi sa tao. Matod pa ni Apostol Pablo, daghang siya suliran, daghang mga pag-antos iyang nagian, pero wala siyang hunahuna nga musibok sa iyang pagtuo kundi ang pagpadayon. Praise God. Now, kita we're open to tempted to give up or walk away the situations become difficult or painful. Muna kasagaran na to. Kung doon na gani gitawag na to nga mga pagsulay ba, mga problema nga moabot ka na to kaning kasakitan, usahay matintal ta sa gitawag na to o matintal ta sa pagbiya sa ato pagtuo diha sa Ginoo tungod sa gitawag na to og kasakitan. Naibaluan na to as a believers, no, ingon nga mga magtotoo, ingon nga mga Kristiyano are called to follow Christ's example. Gitawag ta aron nga sundugon na to si Kristo Jesus, ingon nga atong ihemplo nga makapadayon ta kaliwala aning kalisdanan nga ato karon nga gi atubang. Dalaygon ang ngalas Ginoo. Ang gitawag na to giving up just doesn't fit who we are in Christ. Mura ba og kanang musibog ta, muundang ta sa pagpangalagat sa Ginoo, muundang ta sa pagdaig sa Dios, muundang ta sa pagsimba ug pag-ila kaniya. Mura og kanang gitawag na to dili angayan sa atong kinabuhi because we are Christian. Hallelujah. Despite of itawag na to mistreatment, despite of rejection, despite of conflict, discouragement, loneliness, or seemingly insurmountable problems, no? Despite all of these things that happen, no? Nga bisan unsa ang nagpakitabo karon sa imong palibot, dili ni maoy gitawag na to pasibog ka na to, makapaundang ka na to sa ato ang pagtuo sa atong Ginoo. Now, the Lord wants us to choose to persevere until He direct us. Gusto ang Dios, higala ko sa Ginoo nga makalahutay ta, makapadayon ta sa ato ang pagpangalagat kaniya hangtod nga siya mismo matuman na gayon ang iyang kamubuton diri sa ato ngang mga kinabuhi. Now, Apostle Paul is a wonderful example of a man who refused to give up. Hallelujah. Nga taliwala sa gitawag na to o problema nga iyang gi-encounter matag adlaw, wala gyud sa iyang hunahuna ang pag-surrender even the end of his life. Salamat sa Dios. He was
he was still doing what God wanted him to do. Praise the name of the Lord. While in a Roman prison, sa panahon nga napriso siya dito sa Romano, he wrote a letter to iyang pastor named Timothy. Nagsulat siya, naghimo siya sulat para sa usa ka batan-ong magwawali nga sige nganlag si Timoteo, challenging him to follow his example and keep preaching the word even when the people would eventually refuse to listen. Praise God. Iyang giingnan si Timoteo nga padayon sa pagwali, nga bisan ang mga tao dili na ganahan maminaw nimo. Hallelujah. Dalaygon ang alas Ginoo, 2 Timothy kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 8. Kapoy ba ning mag-istorya tang way maminaw na to. Huwag na naman gali maminaw, magjaga-jaga, magbinuang. No? But one of false encouragement ngadto sa usa ka magwawalis sama kang Timoteo sa keep going. No, padayon lang jud. Ingon siya. Gi-challenge siya si Timoteo nga keep preaching the word of God even when the people would eventually refuse to listen. Praise the name of the Lord. Now, the Apostle Paul had the courage to keep going despite all the trouble he faced. Hallelujah. Sa ako nag-iingon, nagpadayon siya, taliwala sa daghan kaayong problema nga iyang giatubang. Paul demonstrated such courage to persevere because he had ngano mga nakapadayon man siya sa iyahang gitawag na to og kadasig. Why? Because he had an awareness that God was with him. Tungod kay nasayod siya, aware siya nga kining tanan nga iyang naagian, nahibalo siya gadunay Dios uban kaniya nga dili mo pasagad kaniya. In the book of 2 Corinthians 11 verse 22 up to 28, Apostle Paul described some of the persecution. No, iyang gihulagway, iyang gisulat niya din nini nga libro, iyang gihulagway ang nagkalalain nga mga paglutos. Iyang gihulagway ang nagkalalaing mga kalisdanan, hardship, and pressure he endured. Thank you, God. Salamat sa Ginoo. Imprisonment, na priso siya, beating, gibunalan siya, gilatigo siya, shipwreck. Napay panahon nga naglutaw-lutaw siya sa dagat. Ug adunay daghang mga gitawag na to various danger nga iyang niagian nga mga delikado nga mga dapit nga iyang nabutang og ang iyang kinabuhi og 50-50. Dunay panahon nga gitawag na to nga the whole night wala siya tulog. Dunay panahon nga wala siya kaon, walay tubig nga mainom, and exposure to the element. Hallelujah. Yet through them all, he knew the Lord was with him. Kining tanan nga iyang naagian, mga kaigsunan, nga akong gimension according to Paul nga iyang gisulat sa ikaduhang Korinto 11, kaning tanan nga iyang naagian nga sa iyahang pagpangalagad sa Dios nga mga dunay daghang mga persecution, hardship, pressures, na preso siya, doon na pa'y
mga latigo, mga bunal ngayang nadawat, naglutaw siya sa kadagatan. Doon ay panahon nga naa siya sa delikado nga bahin. Doon ay panahon nga wala siya tulog. Doon ay panahon nga wala siya kaon. Doon ay panahon nga wala siya inom. O tanang klase sa mga pag-antos ngayang nagian. Yet, through them all, he knew the Lord was with him. Salamat sa Ginoo. It's easy for us to believe God is with us when everything's fine. Sayon kayo na to ang pag-ingon o ang pagtuo kung sa diha nga ang atong kinabuhi nindot walay problema. Hallelujah. But when times are difficult, no? Apan po sa panahon nga dunay kalisdanan, we must cling to this truth so we won't become discouraged and give up. Hallelujah. Mao magini ato nakita normally, no, nga maayo gani ang panahon, murag walay problema, makaingon ta nga giubanan ta sa Dios. Pero kung ang kalisdanan na gani ang moabot nato, mga problema, kasakitan na gani ang moabot nato, dali ra kaayo natong malimtan ang kamatuoran, ug moabot dayon kanato ang discouragement, ug mo give up dayon ta. To open people quick right before the Lord's open an opportunity gives a victory or changes a situation. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Dios. So muna akong giingon mga kaigsunan, like Apostle Paul, kung doon na tayo mga gitawag na to nga mga kalisdanan, problema, kasakitan nga gika-encounter na to, ibutang sa imong hunahuna nga ang Dios nag-uban kanunay kanato. Ang Biblia niingon, igsuon ko sa Ginoo, God never abandon us. Ang Dios dili gyud mo sa likway nato, dili ta niya ipakawalang bili. He loves us so much. He cares for us. Hunahuna sa kaaway nga iyatang diskurahion ug butangan ta niya og hunahuna nga gibiyaan tas Ginoo. No. Like Apostle Paul, everything nga iyang na-encounter nga mga kalasdanan, iyang gibutang sa iyang hunahuna that God was with him. Hallelujah. Another thing nga akong nakita ni Paul, the experience of the Lord's strength with him. Kanibang gitawag na to o kasinatian niya ba? Hallelujah. Nga ang kusog sa Dios naa kaniya. Nga naman, huwag imong tanahon pag ayo ang balang kasulatan, because Paul depended on the power of the Almighty God. Hallelujah. Yes. He could say, ingon siya sa iyang sulat sa Pilipos chapter 4 verse 13. Ingon siya, I can do all things through Him who strengthened me. Hallelujah. Mabuhat niya ang tanang mga butang. Pinaagi kaniya nga nagahatag kaniya og kusog. Today, the same divine energy is within every believer's through the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Mora gihapon, the same God ang atong gialagaran. Hallelujah. Nga pinaagi sa iyang Espiritu Santo.
Nga mo'y naghatag ka na to, gi-energize niya ang atong kusog. Pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Ambot niyang ipasabot, we each have within us the strength to do the will of God. Hallelujah. Nga makabuhat bata sa mga butang sumala sa kabubuton sa Ginoo. When we not feel it, but it's there. However, having God's power doesn't exempt us from trouble. Tinuod na. Nga, bisan og naa kay gahom sa Dios, naa ang Dios kanimo, wala magpasabot nga exempted ka sa mga kaguliyang nga nagpanghitabo sa kalibutan. Exempted ka sa problema, exempted ka sa mga kasakitan. Hallelujah. No. Ato gihapon mabati ang kasakitan, ang problema, unsa ng mga butang nga nagpangitabo sa atong palibot. The only way we'll have the courage to be strong and carry on is to be in the Word of God. Hallelujah. Mauro na ang bugto nga paagi nga makahatag ka nato kadasig, nga makahatag ka nato kalig-on is only His Word. If we'll pray to be strengthened with His power, mag-amputa kanunay si Ginoo nga taliwala anang problema nga imong giatubang karon. I do not know what is your problem facing today nga imong giatubang karon. You need to pray that God will strengthen you by His power. Hallelujah. Ephesians chapter 3 verse 16. And put all the full armor of God. Ephesians 6:11. And believe that God cause all things to work together for our good. Nga, tingali dili maayo ang panghitabo nimo, at but the end of that, dunay nindot nga katuyuan ang Dios ni ini. We can face whatever is ahead. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Hallelujah. Another thing nga akong nakita sa kinabuhi ni Paul, nga nakapadayon siya sa iyahang pagtuo sa Dios o sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, kanang gitawag na to assurance of being in God's will. Kani bang kasiguruan ba nga kining naatas kabubutos Ginoo, knowing that he was accomplishing what the Lord has called him to do, give Paul the determination to keep going despite hardship and persecution. Hallelujah. Salamat sa Ginoo kaning pag nakahibalo siya nga buhato niya ang alang sa unsay gipabuhat sa Dios kaniya sumala sa katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. O niya si Paul doon na siya determinasyon to keep going despite hardship and persecution. Nga taliwala aning mga butang nga iyang giatubang, bisan kamatayon pa, mao ang pagpadayon sa kalisdanan, padayon dito siya taliwala sa mga pag-antos. God had sent him to preach the gospel, to reach the Gentiles with the message of salvation in Christ. Hallelujah. Ang pagpadayon sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga hintil, sa mensahe sa kaluwasan diha kang Kristo. And he was determined to fight the good fight, finish the course, and keep the faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Hallelujah. If we're going to persist through hard time and doing God's word, we must trust that He will guide us
each step of the way. Salamat sa Ginoo, mga minahal kong kaigsuonan ko sa Dios. Hallelujah. Kung nasayod ka nga naakas kabubutos Ginoo, taliwalaan ang problema nga ng imong naabot karon, imong gi-encounter karon. Buhatan lang ang kabubuton sa Dios o salig lang kaniya nga siya magagiya kanimo sa tanan nimong mga lakang. Salmo 32, versikulo 8. Hallelujah, assurance of being God's will. Another thing, the overflowing joy of Christ. Hallelujah. Now, you look at, even in a Roman jail, could not steal false joy. Nga bisang na priso siya, ang prisuhan wala makakawat sa iyang kalipay. Since he was fulfilling God's purpose, he could rejoice. Nakahimo gyapon siya sa pagkalipay, taliwala ni ini. In fact, he described how his circumstance had turned out for the greater progress of the gospel. Taliwalaan yung naagyan na preso siya, pero yung nakita nga naghatod gihapon niya dito o kanang gitawag na to o sa nagpangitabo niya doon nagyapoy nindot kabutang gagihimo sa Dios sa iyang kinabuhi. Why? Because the entire praetorial guard had heard about Christ. Katong nagbantay sa karsil ba? Katong nagbantay sa prisuhan ba? Ang maong nagbantay nakadungog sa mensahe sa kaluwasan nga gisulti ni Apostol Paul in the book of Philippians 1:12. Hallelujah. So we're all quick to rejoice and praise Jesus when our lives are comfortable and pleasant. Dali ra kayo tang magkalipay, dali ra kayo magmaya ang atong kaugalingon sa diha nga ang atong kinabuhi nindot. Comfortable and pleasant. But when time get hard, pero kung ang panahon dili maayo, many of us are more likely to complain to the Lord than to rejoice in Him. Di ba? Lisod gani. Dunay problema, dunay kasakitan. Dali ra kayo na tong mulitok og mga pulong sa pagpangutana, pagkomplain sa atong Ginoo, inay nga magkalipay kita. We forgot that He promised to walk with us and work it all out for our own good. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Dali ra ta malimot sa saad sa Dios. Nga ang Dios uban kanato. Nga ang tanan nagpangitabo sa atong palibot. Hallelujah. Dili man maayo, but God changed it into good. Tungod kay doon na siya plano sa patanang mga butang nga nagpangitabo sa kinabuhi sa tao. Hallelujah! Dalaygon ang pangalan sa Dios. Dalaygon ang pangalan sa atong Ginoo. Another things nga atong makita sa kinabuhi ni Apostle Paul nganong nakapadayon siya sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Another thing, mauni, an appreciation of the Lord's life-changing lesson. Hallelujah. Dalaygon ang alas Ginoo. Yes. You look at. Ganun the word appreciation ba? Ang pagpasalamat ba? Ang pag-appreciate ba? Sa tanang butangan ng pangitabo nato ba? Kay every step or everything na nagpangitabo nato, God will teach us a lessons. Ngano man?
The Apostle Paul was an awesome student of God's Word. Yes. Kung imo tanawon, what he learned not only fill much of our New Testament, but it's also fill his heart. Muslim magmud sa New Testament, no? Epistle of Paul. Pagpila ka epistle diya, gikan sa Paul Gospel. After sa Paul Gospel, magsugod na ng Epistle of Paul, mga sinulat ni Apostol Pablo. Dagang kaysang mga libro nga gisulat. But it's also fill his heart. Hallelujah. That's why he could respond to trial with joy and keep going. Tungod nini, dili raman gud salita lang, dili raman gud mga pulong lang, kundili mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga dali kayo siyang makabarog, taliwala sa mga pagsulay o ang mga pagsulay kalisdanan mo'y naghatod kaniya nga tus kalipay o pagpadayon sa iyang buluhaton alang sa Dios. Hallelujah. Galaygon ang pangalan sa Dios. Each situation was a chance to learn valuable spiritual lesson and grow in maturity. Ang tanan nga iyang nakatunan, iyang gikuhaan og mga pagtulunan nga iyang naagian, iyang gikuha ang mga pagtulunan. O kining mga pagtulunan nga iyang nakuha sa mga kalisdanan nga iyang naagian, doon na siya mo ni naghatod kaniya nga motubo siya diha sa spirit, sa matured Christian. When we don't understand the Lord's purpose and trust that He working for our good, we won't see the value of going through the hard time. Dili tingali nato dayon makita ang mga nindot nga mga butang nga magpanghitabo taliwala sa kalisdana. But the real question is, are things going God's way that were simply out of His will? He may be using the difficult situation to draw us to Himself and apply His truth to our lives. Praise God. Hallelujah. Doon ay mga difficult situation nga gitugot sa Dios mahitabo nato. Kay mao ni mo tukmod nato ngadto pag mo dala ka nato ngadto sa iyang atubangan. Ang kalisdanan, kasakitan, mao ni mutudlo ka nato may tungod sa pulong sa Ginoo nga wa tay lain saligan og laing wala tay laing pagagunitan gawas lamang sa ato Dios. Hallelujah. Another thing, the fruit God produced through Him. Yes. Paul traveled throughout the Roman Empire. Biyahe siya, lagbas niya sa tibuok Roman Empire, telling people about Christ and founding churches in various cities. Hallelujah. But sometimes false teachers, doon ay mga iyang nasugatan nga mga mga magtutudo, lead the churches astray after healing. Nga nilang trabaho mao ang pagbungkag sa mga kasimbahanan. Hallelujah. So Paul could have become discouraged and walk away from his ministry. Hallelujah. Sa iyang nakita. But he didn't. Instead,
No? Instead unta siya madiskurahe, pero wa na niya buhatan. What he need to do, unsa may iyang gibuhat, he make a letter, or he wrote a letter for correction. No? He wrote letters of correction and encouragement to the churches. Himo siya sulat o iyang gidasig ang tanang mga kasimbahanan, because he was faithful in fulfilling his calling. The gospel traveled throughout the Roman Empire and is still being proclaimed around the world. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ug daghan kaayo ang nahimugso, daghan kaayo ang nangatao diha sa Ginoo tungod sa mga pagwali sa maayong mga balita nga mao ang pulong sa Dios. Dunay daghang mga tao nga naputos sa mga gitawag nato problema sa kinabuhi. Dunay mga gitawag nato na ulipon sa mga balatian, bondage of sin, but through preaching of God's word, and the word of God produce. Hallelujah. Many souls through preaching. Unya dunay daghang mga kinabuhi nga nangausab. Dalaygon ang pangalan sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Hallelujah. Another thing nga ako nakita gini, the hope of the Lord's promise reward. Nindot kayo ni. Now, we should never give up walking with Christ through difficult time. Why? Because there is more to life than our current situation. Doon na pa nindot nga magpanghitabo, mga kaigsoon nga sa kinabuhi na to, kaysa imo karon gyud ba? Apostle Paul knew that he had a crown of righteousness. Masayod siya ni ana nga dunay korona sa pagkamatarong awaiting him in heaven, na naghulat kaniya dito sa langit sa 2 Timothy 4:8. Our Heavenly Father has promised to reward each of us, His children, for our faithfulness. Kung ikaw, ako, matinud-ano lang tas Ginoo, the same. Kung unsay gisaad niya kang Apostle Paul, mausab ka na to. If we are faithful in spite of the trials, in spite of pain, in spite of problems, no? Isuon ko sa Ginoo, makalabang tani ini, if we are faithful, He reward us. Muganti siya na to. Hallelujah. Kaya kinitanan na itong gibuhat din sa kalibutan, recorded in heaven man eh. Kung sa itong gibuhat, nagbuhat ng nindot, mga butang alas Ginoo, praise God. Gibuhat na to ang atong obligasyon, ingon nga mga ginikanan, pag matuto o pagmanso sa atong mga anak, sa gitawag na to godly attitude. Ang paghigugma na to sa atong mga kapika sa kinabuhi. Ang pag-share sa atong pagtuo ngadto sa uban. Diligent ta sa atong trabaho. Nagbarog ta diha sa kamatuoran. Praise God. God prepared us a reward. Yandaman ta og ganti sa Dios, like Apostle Paul, reward of righteousness. Crown of righteousness. Dalay ko ng alas Ginoo. Another thing nga nakita nako sa
life ni Paul, kini gitawag na to vision of the cross before him. Paul only boast was in the cross of Christ. Mapagarbuhon kayo si Pablo, may tulungot sa gitawag na to sa cross of Christ. Nga noon sa may naa sa cross of Christ, because he knew it was the reason he could survive and keep going. Nang mo ni hinungdan nga nung nakapadayon siya sa pagpangalagad sa Dios, Galatia 6:14. When Jesus willingly sacrificed himself on our behalf, kay nagpalansang siya sa cross, ang pagbitay niya dito sa cross, bisag wala siya kasalaanan, kay ang tradisyon sa mga Hudyo, basta makasala, bitayon man sa cross, kana nakahimo kag mga heinous nga mga sala, bitayon ka sa cross nya, wala siya sala. Kita untay angay bitayon dito sa cross, pero in behalf of us, no? Siya mo ay nagpabitay alang kanato. Hallelujah. He set the ultimate example to perseverance. Naghatag siya og sakto og haom nga ihimplo nga makapadayon ta. Just as he endured the cross for our salvation. No, taliwala na siya mo imutan-aon ang kasakitan iyang giangkon, ang kamatayon iyang giangkon alang lamang sa atong kaluwasan. So we are to persist through hardship in order to receive His promised reward. So aron maangkon nato kanang ganting iyang giingon nato at atong yung padayonon. O padayon ta taliwala nining atong problema, taliwala nining COVID-19 or coronavirus, we need to go on. Hallelujah. Ang atong life, it is only a beginning. Mo pa lang ni ang sinugdanan sa kinabuhi. Pero ang tinuod, the true and the real life, mga kaigsunan, not here, dili dinhi, kundi sa kabilang buhay na, sa sunod nga kinabuhi nga giandam sa Dios nato. This is only a training ground for us. Training ground lang ni siya. Na sa mga pagsulay, sa mga gitawag nato kalisdanan, kasakitan, kinanglan mo undergo gyud ani ini, unya ato gini siyang labangon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. And remember, He promised us a crown of righteousness. He never overlooked our obedience, devotion, or endurance. Gitagaan na niya o pagtagad igsuon. Wala niya ingon nga gipakawalang bili. No. Ang Biblia ningon, ang atong mga paghago dili mulabay nga kawa. Praise God. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Last, katapusan. Ang akong katapusan nga nakutlo sa kinabuhi ni Paul sa atong gibasa kaganiya sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8. Love and devotion to Jesus Christ. Kanigong tao, kung wala gani kay gugma, lisod gyud kas pagpadayon. Kung ang imong gugma taphaw lamang, dali ra kayo kang madiskurahi. Hallelujah. Mao na nga si Jesus nangita og tinuod nga gugma. Si Pedro 3 times niya itong gipangutana, Peter, do you love me more than this? Peter, do you love me more than that? Peter, do you love me more than this? Daghang pangutana si Jesus 3 times gyud. Gusto siyang masayot. Unsa gyud ning ato ang love and devotion alang kaniya. If we truly love Jesus, or loyalty will not persevere
o perceive only for the good time. Ha? Kaning atong loyalty o ang atong gugma kang Hesus will not reserve, will not be reserved only for the good time. May gugma ta niya tungod kay nindot ang imong life ron, no? But will remain faithful obedience even when we experience intense pain and suffering. Bisan pag mo sinati ta o kalisdanan mo sa sinati ta o problemang labihang dako magpabilin kining gugmaha kanato diya kaniya. When Paul was in prison, no, sa panahon si Paul na preso, he described his devotion most beautifully with this word. Iyang giulagway. Sa diyang dito sa prison siya, na preso siya, iyang giulagway ang iyang gugma sa iyang ni Kristo. O sa may iyang giingon. Sa Philippians 1:21. Very familiar nato ni nga bersikulo. Ingon siya, for me to live is Christ and to die is gain. Kadaugan. Ang uban, ang kadaugan, pildiro man. Pero kang Paul, ang iyang kamatayon, nahimo niyang kadaugan. Yung siya buhi man o patay. For me to live is Christ and to die is gain. Philippians 1:21. Isn't that what we truly want in life? To live fully for the Lord, so others can see His life display in us. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang ngalas Ginoo. Dalaygon ang ngalan sa Dios. So, here's my conclusion. Mao ni ang akong panapos. A small question nga akong ibilin kanimo. Unya, try it to answer through your personal experience, ha? Kani nga mga pangutana nga akong ibili nimo sa di panako ni sa tapuson. Akong pangutana isip conclusion, what is a recent hardship that you or a loved one has endured? Yung imo bang present nga kalisdanan nga imo nakita ron, o sa imong mga mahal sa kinabuhi. Usbon ko pagpangutan na, what is a recent hardship karon ha that you or a loved one has endured? Okay, that is number one. Second one is, why does God allow us to experience challenging situation that feel almost unbreathable, unbreathable as we go through them? Kaya liwanin mo kayo makuha, usbon ko. Why does God allow to experience challenging situation? Nga naman daw nga gitugutan man sa Ginoo kini gitawag na to challenging situation nga nahitabo karon sa imo that feel almost unbearable as we go through him or through them. Lisod di mo dawaton ba? Hallelujah. And then the other one, ikatulong nga mga pangutanaw, how has the Lord given you an awareness of His presence that help you undergo a particular difficult situation? Hallelujah. Kari answer ani. Then the last one, what have you learned about persevering in the Christian's life that can be shared with others? What you have learned? Kanang imong present time karon, situation nga imong nagatubang kag problema o bisan nangaging problema nimo unya na nasulbad ron
unsa may imo nakuha nga lesson ana nga pwede nimo nga mabahin nimo ngadto ma-share nimo ngadto sa uban. Dalaygon ang pangalan sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So, kini mga pangutana akong ibilin kanimo o manghinaot ko nga ang pulong sa Dios igo nga makatabang kanimo, makadasig kanimo, makapaligon kanimo sa imong pagtuo sa imong Ginoong Hesukristo. Amen. Dalaygon ang pangalan sa Dios. So magampo ta higala ko sa Ginoo. Hallelujah. Aron sa atong pagtapos nining atong paghisgot sa pulong sa Dios. Ginoo, nagpasalamat ako nining higayuna karon o Dios nga imong mga kanakan nagapatalingog sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpakigsulti kanila o Dios. Whatever problems they have, Lord, sa mga problema nga na kanila karon Amahan, ampo ko nga imo silang tabangan, tagaan nimo silang lustanan, tagaan nimo silang solusyon niini aron sa tanang mga butang nga nagpangitabo kanila Ginoo, makatabang kini o God sa ilang kinabuhi o makahimo kini pagpabahi paambit ngadto sa uban o Dios. Dalaygon ikaw, ako silang itugyan kanimo Ginoo. Salamat sa mga problema sa solusyon nga imong ihatag kanila Ginoo. Ug salamat sa kabas kong kusog sa lawas, Lord. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo, makabarog o makasukol sila pagkatubang sa nakalalaing mga pagsulay sa kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus, nga mong Ginoo, among mga luluwas, o sa sunod higayon sa among paghisgot sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Dalaygon ang pangalan sa Dios. Sa sunod daw sa mga higayon, mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa ato na sa mga paghisgot sa pulong sa Dios. Hallelujah. O salamat sa Ginoo nga bisin nato pagatapuson kini tuguti sa ko ninyo sa pag-invite kaninyo kung mga namo sa layong dapit unya mani mo susamis unya matulmog Domingo ang atong simbahan ni Dr. Ricardo Cortuna nga naman nahimutang sa second floor sa Gua sa FGK Building, Anima Street, Barangay Aguada. Makahimo kas pagbisita kanamo kanato pagkuyog kanamo sa to silimbahon matag Domingo. Hallelujah. O doon na kay problema, doon na kay gitawag na to gusto nimo ibahin kadaugan baka nga gusto na mong ipaabot nimo diri kanamo o gusto po nimo nga i-share nimo diri sa kahanginan o diri sa television, makahimo ka pinagi sa pagkontak kanako, pinagi sa atong mga hotline number nga atong gipakita o gipasupot dira sa atong mga television set. O dalaygon ang ngalan sa Dios. O sa sunod na itong panag-uwan, ako maingon kanimo karon ang adlaw sa kaluwasan. God bless. Bukadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna, ganagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.